'Cause baby, I'm in love, and why can't you just live so much I care. I can't think of a time that you weren't there. I know that I'd be lying if I didn't want you here. 'Cause baby, I'm in love, and why can't you just leave me? Kapag mahal nyo ang isa't isa, hindi po hadlang ang distansya. Kasi oo, mahirap ang LDR. Walang good night hug, walang biglang bisita, walang sabay kumain. May time difference, may missed calls, may tampuhan na hindi agad naayos. At minsan, lungkot na hindi maipaliwanag. Pero alam mo kung ano ang mas mahirap? Yung magkalapit nga kayo pero malayo ang loob. Kaya hindi distansya ang sumisira sa relasyon, kundi kawalan ng commitment. Hindi kilometro ang problema, kundi kakulangan ng respeto at assurance sa isa't isa. Kung pareho kayong sigurado, kahit gaano kayo kalayo, may direksyon. So, hindi talaga distansya ang sumisira sa relasyon, kundi kawalan ng commitment. Kapag mahal nyo ang isa't isa, hindi po hadlang ang distansya. Kasi ang tunay na nagmamahal, marunong maghintay. Hindi naghahanap ng pansamantalang comfort. Hindi nag-i-entertain ng just in case. Hindi nagpapadala sa tukso dahil malayo. Kasi ang goal nila, hindi lang kilig ngayon, kundi kasama habang buhay. Kung mahal mo talaga, hindi mo hakayaang may pumasok habang wala siya. Ang distansya, test lang po yan. So remember, distance doesn't destroy love. Weak commitment does. Kaya kapag mahal nyo ang isa't isa, hihintayin nyo ang araw na hindi na kayo magka-video call, kundi magkatabi na. At kung hindi niya kayang maghintay, baka hindi distansya ang problema, kundi siya. Hindi basta salita, sinubukan. Ang trauma ng panloloko, hindi lang sakit, kundi overthinking, stress, anxiety, at gabi-gabing pag-iyak. Kasi akala ng iba, kapag nahuli ang panloloko, tapos na ang problema. Nagsorry na, nagpatawad na, ayos na. Pero ang hindi nila nakikita, doon pa lang nagsisimula ang totoong laban. Ang panloloko kasi hindi lang sumisira ng relasyon, sinisira nito ang kapayapaan ng isip ng tao. Bigla kang nag-overthink, bigla kang nagdududa, biglang tinatanong lahat ng bagay. Kaya bawat late reply, may kaba. Bawat notification, may takot. Bawat katahimikan, may duda. Dahil kapag minsan kang niloko, kahit anong reassurance, hindi agad nawawala ang trauma. Kaya tandaan ng panloloko, hindi lang pagkakamali. Trauma rin yan. Kaya bago kayo manloko ng taong nagmamahal sa inyo, tandaan nyo ito, hindi lang puso ang sinisira ninyo, pati isip at kapayapaan ng taong nagtiwala sa'yo. So paano nga ba malalaman kung mahal ka ng isang babae? Number 1, nagagalit siya pag hindi mo sinasagot ang text at tawag niya. Alam nyo kasi, kung mahal ka talaga ng isang babae, sobra kung mag-alala yan. Kaya hindi mo lang masagot yung text or tawag niya, sigurado hindi na yan mapakali. Magagalit, magtatampo. Na minsan, feeling nating mga lalaki, parang nakakasakal yung ganong style nila. Pero magkaiba kasi ang mga lalaki at babae. Tayong mga lalaki madalas kampante lang tayo. Pero ang mga babae sobra kong mag-alala sa taong mahal nila. Kaya dapat matuwa ka kung ganyan yung girlfriend or yung misis mo sa'yo. Dahil nagkakaganyan lang siya dahil sa sobrang pagmamahal niya sa'yo. Number 2, sinusuportahan ka niya. Yung kahit na walang tiwala lahat ng tao na nakapaligid sa'yo, andyan pa rin siya naniniwala sa kakayahan mo. Yung kahit na wala pang resulta yung mga ginagawa mo, andyan siya nakasuporta at lagi niyang pinaparamdam sa'yo na kaya mong gawin ang lahat. Number 3, masaya siya nakasama ka. Yung wala siyang pakialam kung may pera ka or wala. Hindi siya aalis sa tabi mo kahit na hindi mo siya madala sa magagandang lugar, mamahaling restaurant. Kahit na i-date mo lang siya sa tabi-tabi, basta kasama ka niya, masaya na siya. Yung kahit na hindi mo siya mabigyan ng mga material na bagay, okay lang sa kanya. Dahil para sa kanya, ikaw lang sapat na para maging masaya siya. Number 4, hindi ka niya kinukonsinte sa mga mali na ginagawa mo. Number 5, mas inuuna ka niya kaysa sa ibang tao.
Kung mapapansin mo na gumagawa siya ng mga dahilan para lang hindi makasama sa mga lakad ng tropa niya dahil mas pinipili niya na samahan ka, mahal ka talaga ng babae na yan. Kaya kung ganyan yung girlfriend or yung misis mo, huwag ka nang maghahanap ng iba. Mahalin mo siya kahit na madalas pang tuyuin yan. Oo, maraming magaganda at sexy na babae sa mundo. Pero yung panlabas na anyo, hindi tumatagal yan. Pero yung pagmamahal niya sa'yo, sigurado, 100%. Tatagal yan, basta aalagaan mo lang. Yung pinunoon, kung makita mo lang ang luha niya. Dinidisrespect mo ang sarili mo kapag binalikan mo ang relasyong pinahiya ka, niloko ka ng paulit-ulit at higit sa lahat, hindi ka pinahalagahan. Kasi hindi lang talaga kayo nag-away. Pinahiya ka, niloko ka, binababa ang alaga mo, ginawa kang option. At nung umalis ka, alam mong tama ang ginawa mo. Pero paglipas ng panahon, bumabalik siya. Umaasa siya ulit. Pero pinapasok mo ulit sa buhay mo ang taong minsan nang sumira sa pagkatao mo. Pero tandaan, ang forgiveness hindi nangangahulugan na kailangan mong balikan. Ang respeto sa sarili minsan nangangahulugan na tuluyan mo nang kalimutan at mag-let go. Hindi po kasi lahat ng apology dapat bigyan ng second chance eh. Kaya kapag binalikan mo ang taong minsan nang pinahiya ka, minsan tinuturuan mo siyang ulitin niya uli yung panluloko, yung pambabastos, yung pagpapahiya sa'yo. Kasi tinuruan mo rin ang sarili mo na okay lang na maliitin ka. At doon talaga nagsisimulang mawala ang self-respect. Kaya hindi ka masamang tao ha kung hindi ka nakikipagbalikan. Hindi ka bitter kung pinili mong protektahan ng sarili mo. Minsan ang tunay na lakas hindi ang pagpapatawad at babalikan, kundi ang pagpatawad at paglayo sa taong sumira sa'yo. Kasi ang taong tunay na may respeto sa sarili, hindi na bumabalik sa lugar na pinahiya siya. Kasi pwede ka talagang magpatawad, pero hindi ibig sabihin kailangan mong bumalik. Dahil ang dignidad mo hindi dapat isugal ulit sa taong minsan nang pinahiya ka. Kahapon ninyo, ang lalaki. Napatawad mo siya, pero huwag mong lokohin ang sarili mo. May bakas pa rin ng sakit. Naiisip mo pa rin ng sakit. Naaalala mo pa rin ng panluloko. Kasi oo, napatawad mo na siya, pero aminin mo sa sarili mo, may mga gabing bumabalik ang tanong. Mga tanong na kahit anong paliwanag, hindi nasasagot. Yan tipo bang ang tanong is paano kanya nagawang lokohin habang minamahal mo siya ng buo? Paano siya nakapagsinungaling habang ikaw totoo sa lahat ng oras? Hindi kasi madaling burahin ng alaala ng panluloko. Hindi nawawala ang bigat kahit sabihin mong okay na ako. Hindi nawawala ang pagdududa kahit sabihin pinatawad ko na. Ang kapatawaran kasi hindi automatic na healing yan. At ito pa, mas masakit yung parte na ito. Habang nagpapakita siya ng lambing sa'yo, may ibang taong tinatanggap din niya parehong lambing. At ikaw, wala kang kaalam-alam. Buong-buo kang nagtiwala sa taong marunong palang magpanggap. Pinili mong magpatawad, hindi dahil hindi masakit, kundi dahil pagod ka ng masaktan. Pero po, makinig ka, ang pagpapatawad ay hindi obligasyon na kalimutan ang nangyari. Hindi rin utos na baliwalain ang nararamdaman mo. Kung may bakas pa rin ang sakit, ibig sabihin lang nun, nasaktan ka talaga at walang mali ron. Kaya tandaan, ang kapatawaran ay desisyon, pero ang sugat hindi agad sumusunod, hindi agad naghihilom, hindi agad gumagaling. Kasi hindi lahat ng pinatawad ay dapat balikan at hindi lahat ng minamahal ay kayang piliin ka ng buo. Kung hanggang ngayon may kirot pa rin, huwag mong sisihin ang sarili mo. Minsan ang sakit ay paala-ala na minahal mo ang isang taong hindi ka kayang mahalin sa parehong lalim at hindi mo kasalanan yon. At sa taong nagloko, sana, kung gusto mo at mahal mo talaga yung tao, patunayan mo, magbago ka. At higit sa lahat, huwag mo siyang sisisihin kung ilalabas niya yung pananakit at panluloko mo. Kasi po, pinatawad ka niya, pero hindi ibig sabihin nun, wala na lahat ng sakit na ginawa mo. Tandaan mo, ikaw ang nagloko, ikaw ang nagbigay ng sugat na malalim na kailanman baka hindi niya na kayang kalimutan at lagi niyang nararamdaman at lagi siyang nasasaktan pag naalala niya. Sana maintindihan mo siya kasi in the first place, ikaw ang may kasalanan kung bakit siya nasaktan. Dating nanatili. 4 na dahilan kung bakit kahit loyal ka, iiwan ka pa rin kapag manhid ka.
Una, hindi sapat na loyal ka lang. Kasi hindi po medalya ang hindi pag-cheat kung pabaya ka naman. Oo, tapat ka. Pero kung wala ka namang effort, wala kang lambing, wala kang pakialam, huwag kang magulat kung iwan ka pa rin. Kasi ang loyalty, bare minimum yan. Dapat ibinibigay talaga yan sa taong mahal mo. Pangalawa, kasama ka nga pero pakiramdam niya mag-isa siya. Yung tipo bang may partner nga siya pero wala namang lambing, walang warm, walang kausap. At tandaan mo to, may mga taong hindi niloloko pero araw-araw pinapabayaan. At minsan hindi pagtataksilang pumapatay sa relasyon, katahimikan. Pangatlo, hindi mo pinapakinggan ang kailangan niya. Na kapag nagsabi siya ng problema, arte lang yan. Kapag humingi siya ng effort, ganito talaga ako. Hanggang sa mapagod siya magpaliwanag, mapagod umintindi, mapagod ulitin ang mga bagay na dapat kusa mong ginagawa. At kapag hindi ka na marunong makinig, unti-unti mo nang itinutulak palayo ang taong dati namang gustong manatili. At panghuli, napagod siya na siya lang ang laging nagbibigay. Kasi may mga taong hindi agad umaalis. Nagbibigay muna ng chance, nagpapaliwanag muna, nag-a-adjust muna, nagbabaka sakali muna. Pero kapag sila na ang naubos, hindi na sila nakikipagtalo, hindi na sila sumisigaw, tahimik na lang silang lumalayo. Hindi siya umalis dahil may iba. Umalis siya dahil naubos siya. Kaya tandaan mo, ang pagiging tapat hindi excuse para maging manhid. Ang relasyon hindi lang tungkol sa hindi panluloko. Tungkol din yan sa effort, sa pakialam, sa lambing pakikinig, pagpaparamdam na hindi siya nag-iisa. Kaya kung loyal ka nga pero manhid ka naman, huwag kang magulat kung isang araw tahimik na lang siyang aalis. Hindi dahil may iba siya, kundi dahil napagod na siyang magmahal mag-isa. Ang lalaking minahal noon. Dapat kakampi mo ang partner mo sa laban. Kasi kapag kalaban mo siya, hiwalayan mo na lang. Kasi hindi ka pumasok sa relasyon para dumami ang problema mo. Tama? Pumasok ka dyan para kahit papano may kasama kang lumaban sa hirap ng buhay. Yung tipo bang tutulungan ka, sasaluin ka kapag napagod ka. Yung tipo bang taong iintindi sa'yo kapag mabigat yung araw mo. Taong magpapakalma sa'yo, hindi magdadagdag sa bigat ng ulo mo. Pero kapag ang partner mo, ang una mong kinakatakutan, ang una mong iniiyakan at ang unang sumisira sa peace of mind mo, real talk lang, mali po yan. Hindi normal na bawat usapan na uuwi sa away ha. Hindi normal na kailangan mong magtimpi araw-araw para lang walang gulo. At hindi po normal na imbis kakampi mo, siya pa ang dahilan kung bakit gusto mo nang sumuko. Kasi nakakalungkot na may mga relasyon na hindi na pagmamahal ng pumubuhay, tiis na lang, takot na lang, nakasanayan na lang. At ang mas masakit, pinipilit mong ayusin kahit ikaw na lang ang lumalaban. Ulitin ko, ang mas masakit yung pinipilit mong ayusin kahit ikaw na lang ang lumalaban. Kasi sa totoo lang po, ang tamang partner hindi man perpekto pero malinaw na kakampi mo. Kapag may problema, inaayos ka kasama ka. Hindi ka dinadagdagan ng sugat sakit ng ulo. Kapag ang taong dapat mong sandalan, siya mismo ang kalaban mo, hindi relasyon yan, parusa yan. Kaya tandaan mo at alam kong sasang-ayon ka dito. Hindi ka nagmahal para magkaroon ng permanenteng kaaway sa loob ng bahay. Tama ba? Kaya kung ang partner mo hindi mo kakampi, kundi kalaban mo na lang sa araw-araw, aminin mo na ang totoo na may mga taong mas mabuting iwan kaysa habang buhay mong tiisin. Yung pananakit, yung problema, yung stress, higit sa lahat, yung partner mong kalaban mo. Kasi ang partner po, hindi kalaban. Kakampi mo dapat yan. Ikaw pa rin, pero sa'yo Yung babaeng galing sa pinakababang punto ng buhay niya, hindi na takot mawalan yan. Kasi hindi siya tumibay dahil gusto niya. Tinuruan siya ng sakit kung paano mabuhay mag-isa. Kasi alam mo bang binuhat niya sarili niya? Pira-piraso, walang pumapalakpak, walang tumulong. Tahimik siyang lumalaban, tahimik siyang bumangon. Kaya ngayon, hindi na siya naghahabol, hindi na siya nakikiusap, at hindi na siya basta nagpapapasok ng kahit na sino sa buhay niya. Alam mo kung bakit? Kasi nakita na niya kung paano siya masira. Natutunan niya na kung paano buuin ang sarili niya nang siya lang.
Kaya hindi na siya basta-basta nauuto. Kasi ito yung tatlong bagay na kailangan mong maintindihan sa mga ganitong babae. Una, hindi na siya bumabagsak sa matatamis na salita. Alam na niya ang pagitan ng salita at gawa. Pangalawa, hindi na siya pumapayag sa kulang kasi alam niya kung gaano siya kahirap buuin. At pangatlo, hindi na siya natatakot maglakad mag-isa. Mas pipiliin niya ang tahimik kaysa sa maling tao. Kaya maraming lalaking naiilang sa kanya, hindi dahil mahirap siyang mahalin, kundi nakikita niya ang totoo. Kaya tandaan, hindi siya matigas, hindi siya malamig, nagising lang siya. Kaya kung lalapit ka pero kalahati lang, kalahating totoo, kalahating loyal, kalahating seryoso, dadaan lang siya sa'yo. Kasi hindi niya binuo ang sarili niya para lang pumatol sa lalaking hindi pa buo. Wala na siya.